What's up mga boss? Magandang araw sa inyong lahat. So, for today, i-share ko lang sa inyo yung naging travel namin pauwi ng Kamsur. Ito yung travel namin last week of August. So, uwi kasi kami ng Kamsur kasi bibisita sa parents and at the same time, meron kami ayusin na motor doon. Kasama ko dito is yung wife ko. Ayan, na-travel kami pa uwi. As you can see, ang ganda ng scene, ang ganda ng paligid, ng ambience. Lalo na si Mayon, no? Makikita nyo. Sobrang ganda ni Mayon. Grabe. Mesmerizing. Pag nakita nyo to ng malapitan at personal talaga, ibang-iba. Ayan. So, ito, share ko yung naging travel nga namin kasi medyo mahaba-haba yung travel, no? From Legazpi, Albay, papunta dun sa Tinambak, dun sa amin sa San Ramon. So, inaabot ng almost 4 hours. So, 3.5 to 4 hours. Depende sa condition ng traffic. Yan. Pero, sabi ko kay Mia, document na natin. Total, ang ganda ng weather ngayon. Nakita nyo naman, di ba? Ang sarap talaga pag nakatira sa probinsya, guys. Nakita nyo, mga puno, mga palayan, di ba? Meron kang makikitang mga buildings pero kukonti lang, hindi naman sila sobrang high rise. So more on makita niyo mga ganyan na scene sa dinadaanan, malilim yan, tapos wala masyadong traffic. Kung meron man, ano lang, hindi ganon katindi kumbaga, so very mild lang. So ito kasi naisipan kong i-document na rin kasi sabi ko for sure maraming makaka-relate sa akin, no, na kapag may pagkakataon like weekends, long weekend or holidays, pinipili ng mga tao na mag-travel. Yan kasi yung sa pagta-travel, doon natin na-release yung stress natin, di ba? Pag nakikita tayo ng mga magagandang tanawin, kagaya niyan, tapos yung mga daan na bago sa atin, kumbaga nakakapag-explore tayo. So ang saya, no? Yung stress kailangan talagang i-release yan, and one way to do it is to travel with the person you love, or maybe you want to travel solo, pwede rin. So yung sabi daw sa research, no, yung pagta-travel is it actually widens your perspective, and ang daming benefits na maganda sa health, sa mental health. Yan kasi syempre kumbaga nare-relax ka pag na-release yung stress mo, nakakapag-isip ka ng maayos, mga bagong ideas na naman, ganyan. So ito medyo excited lang ako, no, kasi bihira ako na makita yung parents ko, si mama tsaka si papa. Yan, ito nyo, going na kayo papunta ng ito yung way papuntang si Roma. Ayan. So yun nga, bihira ako makita yung parents ko, guys. Minsan once a month lang or once in 3 months lang pag sobrang busy. Kaya ito, since may time naman na, pupunta ako sila kasi na-miss ko lang sila. Yan lang. Ayan. So hindi naman kailangan may reason, no, pag gusto mong makita yung parents mo. So ano lang sila, kung gusto mong bisitahin, pwedeng bisitahin. Ayan. Kasi yung mga parents natin, lalo pag nag-grow na tayo, hinahanap din tayo niyan. Pwede hindi lang nila sinasabi, pero for sure na may miss tayo ng mga parents natin. Ayan, makita nyo yung daan dito sa amin, yung mga part na medyo alanganin, pero yun yung mga nakaka-enjoy dyan, yung mga daan na bago sa paningin, lalo pag may mga bagong pumupunta dito, mga turista pumupunta ng si Roma, dito din dumadaan sa daanan na to. Ayan, so medyo malapit na kami, no? Ayan. Tara guys, samahan nyo ako na mag-explore. So yun guys, tara, samahan nyo ako na since malapit na tayo. Ayan, so malapit na tayo, no? So maya papakita ko sa inyo paano yung gagawin ko na repair dun sa Honda Beat ni Alcris.
So, i-repair natin kasi tumirik na lang bigla eh. Actually, matagal niya nang pinoproblema ito na every time, lalo na pag maulan daw, pumapalya-palya. Hanggang sa ito na natuluyan ng namatay yung motor. Hindi na kayang i-start. Kasi wala na, kahit kickstart, kahit electric, wala. Hindi nabubuhay. So, nagdala ko ng ilang mga gamit, mga tools, nakasakay dito sa likod ng sasakyan. Tapos mamaya, check natin yung motor kung kaya natin na i-repair. Susubukan lang naman. Yan. So, hindi ko naman kasi sinasabing magaling na ako sa lahat ng bagay. So, pag ganito, kung yung pagkakataon, tinatry ko lang. So, ganun lang din naman eh. Pag alam mo naman na meron kang proper tools, meron kang baon na knowledge, di subukan mo na. No? Huwag ka masyadong mag-overthink. Yan. So, yung tools, tumutulong yan lang yan para gawa natin kung ano yung mga gusto natin gawin. But, in the end, tayo pa rin naman yung makakapag-determine kung kaya nating ayusin yung isang trouble sa motor. No? Ayan. So, tara. Since malapit na kami sa bahay namin, i-cut ko muna to dito. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung motor na ayusin natin. Kunin natin yung tools dito sa sasakyan. Yan. So kunin natin yung tools. Yan, tapos air filter. Yan. Then ito gagamitin natin. Throttle body intake cleaner. Mamaya tayo, throttle body cleaning. Okay. Tapos hindi to pagkain. Ang laman nito mga ayan. Yan. So una kong ginawa is kinalas natin yung cover sa battery. Yan. Tapos itong cover dito sa may gitna. Kasi mamaya tatanggalin natin itong upuan para na rin malinis natin yung throttle body. Tapos if ever nandun yung problem sa mga wires sa ilalim nitong upuan, so i-address na din natin yun. So yung diagnostic port muna, kasi meron akong dalang diagnostic tool para pang read ng error. Ito na guys, yung Dr. API. So ang gagawin lang natin is isasalpak natin yan dito. Tinanggal ko na yung takip. Ito, ayan. Tapos ito yung sasalpak natin dito. Yun, nilaw na. Ayan. And of course, kailangan nakabukas yung susian. Ayan. So wait lang natin kasi nagre-read pa siya. Okay. Check natin dito kung ano yung naging error. Ayan. Diagnostic. Tapos piliin natin is Honda. Okay. We click bit 110. Ayun. Yun, merong view DTC. Alternator 52-2. So error code 52 yung lumabas, which is yung kanyang alternator. So ang gagawin natin is tatanggalin muna natin itong upuan kasi andyan yung socket ng kanyang alternator. Ito na guys, tatanggal ko na yung upuan. By the way, kailangan yung tanggalin muna pala yung grab bar dito, or kung halimbawa may top box, tanggalin yung top box. Then meron dalawang screw dito. Ayan. So kailangan nyo din tanggalin yan. Tapos yun dito may nakalagay yan. Makikita nyo rin naman kasi hindi nyo talaga mababaklas pag nakalagay pa yung mga screw. And as you can see, mukhang wala nga talagang maintenance to. Ayan. So yung socket ng alternator or yung CKP,
Ayan, andito sa may part na to. So hindi natin siya ma-access basta-basta, not unless tanggalan natin, hindi tayo makabuel kung hindi natin tanggalin tong airbox tsaka tong throttle body probably. So gagawin natin, tanggalin muna natin tong throttle body tsaka tong airbox para ma-access natin tong wiring ng buwelo. So mga beat users pala dyan, lalo yung mga baguhan pala. Guys, yung itong harness na to is lagi siyang tumatama dito. Yan. Ayan o. So parang ganyan. So ngayon, due to friction, paulit-ulit, ito nasusugat. So for prevention, ang gawin nyo, itali nyo to dito. Ganyan. Basta gumawa kayo ng way na hindi siya dumikit dito. Ayan. Kasi minsan, dyan din yung cause nyan. Pag may naputol dyan na wire, mag-error din. Ayan. So ito, binabaklas ko ngayon yung airbox para matanggal ko yung throttle body sunod. Ayan. Ayan guys. So, ito na, natanggal ko na yung throttle body. Hindi ko pa nga actually tinatanggal completely kasi nakakabit pa dito sa cable. Pero mamaya tatanggalin natin yan para malinisan. So, nilagyan ko muna ng bara na basahan itong sa may intake. Ayan. Precaution lang kasi baka may mahulog na dumi. Ayan. Tapos, ito na. Ito yung sinasabi ko na mga sockets. Ayan. Kung makikita nyo, nakadikit po sa makina. Ayan, ito. Tapos dito, ito, yun, ayun. Yan, tingnan nyo. May sugat na wire. Yan yung nakadikit na dito sa chassis, ay dito sa makina. Ayan. So pag nadikit yan dyan, grounded. Hindi talaga mag-i-start yung motor, mag-i-error talaga siya. Dito yung nakakonect sa socket na to. Okay. Itong socket na to guys, papunta dito sa alternator. Yun. Kaya sinabi ng ECU na may problem yung alternator kasi nga yung mga wires na galing sa alternator tumatama sa mismong bakal sa body ground. Yan. Kailangan nating i-address yan at kailangan nating ayusin to para hindi na siya maulit. So ang gagawin ko is babakbakin ko tong buo. Titignan ko may mga naputol dyan ng wire tapos papakita ko sa inyo mamaya. Kung wala naman naputol ng wire, yung mga nabalatan lang, lagyan natin ng tape, tapos gagawa tayo ng paraan na may angat natin to na hindi na tumama sa makina. So ayan, nabaklas na natin yung insulation or yung mga tape dito sa harness. At ayun nga, meron nang bumungo sa atin na isang wire na naputol. Okay, so itong wire na to, nakakonect yan sa socket na galing dito sa stator. So confirmed, meron tayong isang wire na putol. So ang gagawin pa natin dito is kailangan pa natin itong baklasin ulit. Yan. Kasi baka meron pang ibang wire dyan na na-damage. At least hindi sila magkadikit-dikit, no? Okay, so kailangan nating i-address yan. Kasi kung hindi natin mapapastart itong motor. Tsaka hindi natin matatanggal yung error niya. Babalik at babalik lang ulit yun kahit i-delete. Yan. So far, wala naman na ibang wire na naputol. Yun lang naman na white wire na may red stripe. So dudugtungin lang natin yon. Tapos after that, i-reassemble natin. Then testing kung umandar na. Ngayon, kung umandar na siya, ibig sabihin solve na natin yung problema. Ang next na gagawin natin is throttle body cleaning. Ayan, kasi medyo madumi naman na yung kanyang throttle body. Ayan, hindi pala medyo madumi na talaga. Ayan. Kailangan natin linisan yan. And naggagamitin natin of course is yung BG na throttle body cleaner. Yan guys, so spray na natin yung kanyang throttle body, no? Yun. Ay grabe, yun yung dumi. Oh. Yan. So sprayan natin yan, lilinisan natin. Yan, ganyan ka-effective yung panlinis natin, no? Na BG throttle body cleaner. Yan. So by the way guys, kung gamit pala kayo nito, make sure na may adequate ventilation kayo kasi medyo matapang yung chemical, bawal siya malanghat. Ayan, ito din, sprayan natin yan. Ayan guys, so nalinis na natin yung throttle body. Ayan, wala nang mga suits. Ayan, ito din sa kabila. Ayan, so yung makikita nyong itong itim dito sa may gilid, ano na lang to, parang stain na siya. Tinatanggal ko kanina ng throttle body cleaner pero hindi na talaga siya natatanggal. Anyway, okay lang yan. Okay. Tapos pala guys, yung O-ring nito, ito, sineparate ko siya.
Ayan. Ayan yung o-ring para hindi siya madamage nung chemical. Ayan. Tapos ito yung manifold. Ayun, linis-kinis oh. Ayan. Diba? So from black to super clean. Ayan. Malinis na yung ano natin, throttle body assembly kasama yung manifold. So kakabit na natin to. Ay hindi. Ikakabit pala natin to after madugtong ko yung wire na naputol. Ayan. Kasi pinapainit ko pa yung panghinang. Ayan. Okay guys. So nahinang ko na yung isa. Ito. Ayan o. Hindi talaga komportable dun sa pinipilipid lang na wire. So hininang ko. Ayan. So kahit hilahin ko ito, hindi talaga siya mapuputol kasi dikit na dikit yan ang hinang. Okay. Yan ang advantage ng naghihinang. Alright. So yan. Nabalot ko na yung part na nagagasgas ng mismong chassis, ay mismong engine pala. Ayan. So ito na rin guys yung throttle body. So, babalik na natin. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung itsura bago ko ibalik. Ayan, after madugtong yung wire na naputol, binalot ko ulit ng tape at kinapalang ko pa para dagdag protection na din. Ito pala guys na mga dumi dito, lilinisin na rin natin gamit yung brush kasi nga wala tayong compressor. Yan, tinakpan ko muna yung sa manifold tapos ibabrush ko siya para maalis na yung mga alikabok. Ayan, dami. Ayan, linisin na natin yan. Okay. Ayan, malinis na. Pwede na natin ibalik tong throttle body. I-assemble ko na rin yung mga wires para makapag-testing na tayo. Yan guys, so naibalik na natin yung throttle body. Tapos hindi ko muna ikinabit yung airbox para lang if ever kailangan ulit natin mag-troubleshoot madali na ma-access. So yung mga sockets lang muna nilagay ko. Na may i-honor naman kasi siya kahit walang airbox na. Yan. So test tayo. Hindi ko muna dinilit yung code. Pandarin muna natin. Try lang natin. Yun. All goods. So ngayon, i-delete na natin yung DTC code o yung kanyang trouble code. 110. Ayan, view DTC. Back. Reset code. Yes. Cleaning error code. Ayan. Yun. Erase error code complete. So go back. Ayan. Ay hindi. View. Kaya to. View DTC tayo. Ayan. No error code na. So clear na tayo. Back. Yes. Yun. Tuloy ko na tong PMS ko dito. Nalinisan ko na din naman yung throttle body. So palit ako ng filter, air filter, tapos lalagyan natin siya ng 44K para sa fuel system cleaner itong Honda Beat. Guys, ito na yung itsura ng kanyang air cleaner. Walang palit. Hindi pa napapalitan, no. Ano to, lupa na to, no. Ayan, compare naman dito sa bago. Diba? Layo. So, yan, papalitan na natin yan. Okay, kasi yung air filter or air cleaner element, yan yung nagsisilbing parang face mask nitong ating makina para ma-filter lahat ng mga alikabok. Kasi diba humihigop siya ng hangin. Ngayon, kung madumi yung air cleaner nyo or air filter nyo, imagine nyo parang tao na din na yung face mask is hindi napapalitan. Ano mangyayari dyan? Hindi siya makakahinga ng maayos. Okay? Ang epekto niyan sa makina, magiging makonsumo yung inyong motor. So guys, ito na yung spark plug. Tingnan niyo kung gaano nakalaki yung gap. So papalitan na rin natin ito ng bago, no. Yan. So mas may tamang gap kasi yung spark plug. So pag sobrang taas na ng gap, hirap na rin yung kuryente na tumalon dyan. Yan. Ito yung bago. Ito yung luma. Tingnan yung pagkakaiba sa gap. Sobrang
laki. Halos doble na yung gap nung luma. Napupudpud talaga guys yung tip pag ganitong mga common na spark plug. Napupudpud po yung tip kasi nga may spark. So umiinit yan. And katagalan talagang nababawasan yung tip niyan dahil dun sa kuryente na din. Yan. Sobrang taas ng, kumbaga mainit yan masyado. Yan. So for 58,000 sobrang overdue na ng spark plug na to. Okay, so yun na, tapos na natin palitan yung spark plug. Ngayon naman is yung fuel filter. Ito yung bago. Tapos sinabayan ko na rin ng O-ring at saka ng dust seal. Kasi guys, minsan may pagkakataon na pag tinanggal nyo na to, hindi na siya basta-basta na ibabalik kasi namamaga dahil doon sa gasolina. So mas maganda pag bumili kayo ng filter, sabayin nyo na ng O-ring at saka ng dust seal. Pero madalas may nabibili naman dyan na set na. Okay, genuine na Honda. So pwede nyo nang palitan yan. Kasi 58,000 overdue na to para sa replacement ng filter. Though hindi pa naman siya namamalya, pero kung agapan na natin kasi sigurado madumi na to. So tatanggalin ko. Yan guys, so naibalik ko na yung mga kaha. Tapos dito sa front, yan, naibalik ko na rin yung mga tinanggal natin dito. Start natin. Walang error. Ayan. Tapos nilagyan ko na rin ng zip tie yung sa ilalim. Ayan. Kumbaga para hindi na dumikit ulit yung socket ng sensor or nung alternator dun sa makina. Ayan, nakaangat na siya. Ayan, kung makita nyo yun. Ayan, may gap na. Ayan. Ayan. So anyway, itong panggilid, madali naman na to. May mga makikita na aking tutorial about dito. Madali nang gawin to. Linis naman lang, linis yung kailangan actually. Tsaka naririnig ko merong malagatek. So most likely yung slide piece sa loob kailangan din palitan. Kaso wala tayong nadala. Yun. Medyo kulang lang. Yun lang yung naging kulang natin dito na piyesa na nadala dito sa para sa maintenance nitong Honda Beat. Pero madali naman na yung panggilid kasi marami namang available na nabibili. Ang importante is umandar na siya, na-eliminate na natin yung error, tapos nalagyan na natin ng prevention na pang matagalan. Tapos yun, yung mga basic PMS na needed, yung spark plug, fuel filter, and yung sa wirings. So okay naman yun. Ito linis na lang talaga yung kailangan. Tapos syempre palit ng ibang pyesa if ever kung ano yung kailangan palitan. Okay, so I think that's enough for today's vlog. Salamat po sa mga sumusuporta at patuloy na nanonood. Again, this is Emil Customs saying, woo, God bless po sa inyo. Ride safe po and peace.